Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Isang mapagpalang pagbati po mula dito sa inyong programang Bridges on Air. Kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang. At Aris Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Siyempre, hatid po ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Bridges on Air ay isa pong programa in collaboration, of course, with the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, and the Commission on Filipinos Overseas. Kamusta na po kayo ngayong edisyong ito ng Bridges on Air, and ika nga maghahatid pa rin kami sa inyo ng mga mahalagang usapan, impormasyon, talakayan. Unang-una dito sa kasama nating si Roland Dexter Mangibin sa unang portion natin. Siya po ang ating CFO Community Correspondent. Ito ay may kinalaman sa ika nga preparedness. No? Parang ikakabit natin sa Middle East. Oo, yan yung laging advocacy yan na yan ang pamahalaan, yung paghahanda. Yeah. Ngayon na naharap tayo sa krisis sa enerhiya dahil sa nangyayari sa Middle East. At kasama na rin dun yung paghahanda sa posibleng kalamidad. Kaya Yes. itong episode natin ngayon sa Bridges on Air ay magkakabit ang topic na paghahanda sa posibleng krisis sa energy, paghahanda sa mga posibleng magiging problema sa Middle East, at dito na rin sa Pilipinas na tayo ay number 1 sa World Risk Index. So Yes. dapat ang paghahanda rin natin ay yung number 1 din. Yan, ika nga kapag prepared ka, malilesen mo yung mga sabihin natin casualty, mga hindi dapat mangyari, may iwasan. Yung handa tayo na hindi masyadong mahirapan sa problema. Yan, totoo yan. Pero syempre, sa second part naman ng ating programa, meron tayong makakasama. At siguro, hindi ko masabi kung does she need proper introduction pa dahil kilalang-kilala na ito. Kilala siya sa larangan ng overseas Filipinos. Yes, oo. At kumbaga, yung bloodline niya, ito isang hint na lang dun sa mga nag-iisip. Sino kaya yung guest nila mamaya sa Pinoy Ako? Anak siya, o apo siya. Apo at anak. Apo at anak ng mga kilalang mga public servant
Yung apo niya, yung kanyang lolo, naging senador pa yan. Oo. Naging minister nung panahon ni dating Pangulong o yung Maong Marcos Sr. Okay? Tapos yung kanyang ina, naging kalihim. Ng isang ahensya ng gobyerno na tumutulong ngayon sa mga overseas Filipino workers. So, kilala niyo na kaya? Hindi naman mahirap. Hindi naman siguro mahirap. Mamaya, tabayanan niyo yan, ha? Yung ating... Pero ito, Kuya Ray, ay parang medyo konting deviation dun sa Pinoy Ako segment natin. Kasi ito ang pag-uusapan natin, yung mga pangyayari na nakaka-apekto sa ating lahat, hindi lang sa overseas Philippines. That's true. Lalo na sa nangyayari sa Middle East ngayon. Kasi sa dami ng problema kinakaharap ng ating mga Filipino diaspora, Filipino migrants, yung mga overseas Filipino workers natin, both land-based and sea-based. Maski mga Filipino seafarers nalalagay sa alanganin ngayon, ha? Dahil dyan sa Strait of Hormuz na yan. Actually, yung casualties natin ay mga seamen. Seafarers. No? Kasi inaatake yung mga cargo vessel, shipping vessel dyan sa Strait of Hormuz. At marami tayong mga Pilipino nakatuto. Kaya nga naglabas ang DMW ng advisory. Advisory 8, 9, I think, tama, 8, 9, and 10 regarding dyan, doon sa safety ng mga Filipino seafarers natin. At tabayanan po nyo yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Pero at this point in time, Ares, sino makakasama natin bilang CFO Community Correspondent? Ang makakasama po natin ay isa po siyang registered nurse. Uy! At siya ang nangunguna nung ginagawang disaster preparedness program ng Commission on Filipinos Overseas. Siya ay walang iba kundi si Roland Dexter Mangibin na kung tawagin namin sa CFOIC, Nurse Lucky. Uy! Nurse Lucky! We love you, Lucky. Yes po, sir. Love ko yan si Nurse Lucky kasi araw-araw ako bumibisita sa clinic para nagpapa-blood magpa-BP. pressure. Ayan. Totoo yan, sir, no? Si Sir Ares ay aking pasyente yan everyday. Ganon? At lagi namin monitor ang blood pressure ni Sir Ares. Kamusta naman ang blood pressure niya? Normal ba? O... Nako sir, medyo kailangang i-monitor at kailangang bantayan at fluctuate ang blood pressure ni Sir Ares. Alam mo naman to, masipag to eh. Very active ito. Lucky. Anyway, sige Lucky, meron pala kayong sinasagawang preparedness activity? Pwede ba naming malaman kung nagsimula na ba yan? Ano bang gagawin niyo dyan? Yes, totoo po yun, sir. No, actually, kadarapos lang po ng aming 2 days na disaster preparedness and first aid training. Ginanap po ito kagahapon, yung ang first day, at ngayong pong araw yung second day. So, kagahapon po, ito pong ginawa naming disaster preparedness training ay in cooperation with the Pasay CDRRMO and Pasay City Fire Station. So, inimbita po namin si CDRRMO. Kagahapon po nag-lecture sa morning ng earthquake preparedness at yung lecture po nila ay designed kung saan po nakatayo ngayon ang bagong office ng CFO. So, diniscuss nila kung ano ba ang mga disasters na pwedeng dumating dito sa location ni CFO at kung gaano kalakas ang magiging impact ng mga disasters na ito. Katulad po nung sinabi nila sir kagahapon about sa tsunami, earthquake, kung gaano siya kalaki at kalakas, yung magnitude niyan at saka yung intensity, at yung mga safety precautions na pwedeng gawin when it comes to earthquake. And then nung hapon naman po ay nagbigay ng seminar itong tatlong mga fire officers from Pasay City Fire Station. Nagbigay po sila ng safety tips regarding naman sa fire and anong mga dapat gawin sa tuwing magkakaroon ng sunog dito na, particularly in an office area. And also, nagbigay din sila ng tips pagdating sa bahay at kung ano yung mangyayari sa'yo at dapat mong gawin kung nagsunugan ka ikaw mismo. So, nandyan yung stop, drop, and roll para mawala yung fire, para ating mapigilan yung pag spread ng fire sa iyong katawan or sa damit mo. And ngayon po, kagahapon ginawa namin lahat ang
lahat ng mga seminars and talks, at itong araw po na ito ay ginawa naman po namin yung drill. Actually, kakatapos lang po kanina, no, around 11:45 ng umaga, yung aming evacuation drill. So, ang ginawa po namin, nag-ring po yung alarm dito sa office, and then pagka-ring ng alarm, nagkaroon po ng duck cover and hold Okay. ang lahat ng mga divisions, and pinag-participate din po namin yung mga kliyente. May mga iba po na nakipag-participate at nag-duck cover and hold po, and then nag-evacuate, no, ang mga employees. Dumaan po kami sa fire exit simula po sa 9th floor kung nasaan po ang CFO ngayon, pababa yan hanggang ground floor, and then nag-assembly area po kami sa baba, and then pagkababa po doon, ang BFP ay nagbigay po ng firefighting drill kung saan tinuruan po kami kung paano gamitin ng maayos at tama ang isang fire extinguisher. Yun. Okay. So, sa ngayon, sa iyong assessment, Roland, kamusta ang participation ng buong CFO? Maganda, sir, no? Actually, so, prepared ang CFO Oo. pagdating sa ganitong mga klaseng disaster. Kasi kung matatandaan natin, sir, last year, no, 2025, talagang nag-hype ang ating consciousness at ating preparation when it comes to this nung dumating ang 6.9 na magnitude earthquake sa Cebu. Yes. No, alam natin yan na sobrang malala ang naging epekto nito, no, sa vicinity ng Cebu, lalo na doon sa pinaka-epicenter mismo. And then after nyan, sinundan pa ulit po ng mga baha at saka makalalakas na mga klase ng mga typhoons. So nagkaroon po ng baha. Kaya dyan po, nag-prepare ang CFO, bigla po na ang ginawa po namin, in-update po namin agad ang go bag ng lahat ng mga empleyado ng CFO. So yung go bag po namin, kompleto po yan, lahat po ng mga empleyado ng CFO na inabigyan ng kanya-kanyang go bag, at pack po yung go bag, no, ng kompleto, lahat ng mga kakailanganan nila pagdating ng disaster. Meron po silang first aid kit dyan, meron dyang safety vest, meron po dyan whistle, duct tape, at lahat pa ng mga kailanganin nila. And bukod din po doon, no, isa rin po sa mga naging disaster preparedness plan ng CFO ay nagbigay din po kami ng first aid bag po, no, Okay. first aid kit. Ito po ay binigay sa lahat ng divisions, at bukod din po doon ay binigyan po namin ng first aid kit lahat ng mga service vehicles ng CFO para just Wow. in case, no, may mga lakad ang ating mga empleyado, laging meron naka-prepare ng first aid kit sa kanila kung sakali mang may magkaroon ng mga hindi natin inaasahang road rage or accidents pagdating sa daan. So yun ay meron silang magagamit na first aid kit. Pack din po yun sa lahat ng mga emergency medicines na kailangan nila. Andyan na ang paracetamol, loratadine para sa may allergy. Meron din po kaming nilagay dyan na electronic na blood pressure monitor just in case kailanganin at i-monitor at tumataas man ng BP. Meron din po kaming nilagay dyan. At marami pang ibang mga klaseng mga first aid supplies like cotton balls, povidone iodine, alcohol, and mga cotton balls at lahat ng mga kailanganin nila pagdating sa mga disasters or accidents in the road. Prepared itong CFO Ares Talagang siniguro nating maging conscious Yeah. itong CFO dahil nakakahiya naman kung hindi, dahil yun ang advokasya natin. Kaya nga tayo nabigyan ng programa sa RPO Totoo. na Alerto 738. Okay, parang kulang na lang Ares, Lucky, na pag may ganitong kalamidad, baka bigla may mag-pop up na emergency tent diyan sa baba. Na di ba? Kulang na lang na parang emergency ward, di ba? Parang Pero ganun. ang ano kasi, Kuya Ray, no, ang location kasi ng CFO, nandun po kasi ang main office ng CFO sa reclamation area na which is identified na Totoo. napakalaki ng risk dyan. Kasi reclamation area yan. So liquefaction ang kalaban mo dyan pag kalumindol. Totoo. And then may assessment na ginawa dyan sa lugar na yan na may posibilidad na magkaroon dyan ng tsunami o pagbaha. Pag ano. At ang pinaka medyo safe na lugar dyan sa area na yan ay nandun pa sa may Malibay. Malayo pa. Napakalayo Totoo. pa. So, Yes, totoo, sir. pinaintindi sa mga kasama namin sa CFO na
ito yung posible nating kaharapin. Kaya paghandaan natin. At dahil nga yung CFO may mga kliyente na publiko pumupunta diyan. Responsibilidad din ng mga empleyado ng CFO na siguruhin ang kanilang kaligtasan. Kaya tinuruan din sila ng mga basics pa lang yung itinuturo sa kanila, pinaka-basic, dahil maraming dapat pag-aralan pagdating sa emergency management. At buti na lang itong si Nurse Lucky ay dedicated dyan sa programa na yan. Matanong ko, Nurse Lucky, ba't hindi, Yes po. nagtrabaho ka ba bilang nurse talaga as your profession? O pumasok Yes. ka kagad sa CFO? Opo, sir. Actually po, ako ay isang graduate ng 2009 na batch, sir. So, makwento ko lang, sir, no, kung paano ang nangyari ng aking nursing journey. Sige. So, nga, panahon sige ko nga. po, 2009, ito yung mga panahon na halos lahat po, ay pagka-graduate ng high school, puro nursing ang course na kinukuha. So, nagkaroon po ng oversupply talaga ng nurses nung panahon ko. Kokonti lang naman po ang demand ng mga hospital noon. So, ang nangyari po, nagkaroon pa po ng isang parang naging programa or parang ginawang tinake advantage ng mga hospital noon yung oversupply ng mga nurses. Panahon po noon na ang nurse pa ang magbabayad sa hospital para Ano ba lang yan, yung magkaroon OJT? ka Yung ng OJT? experience. Yung OJT? Opo, nangyari po yan. Katotohanan Katotohanan po ito. Isa po ako sa mga na-experience noon. Ikaw pa mismo ang magbayad sa hospital para lang makakuha ka ng experience. Ano ba yan? And worst to worst po, no, yung mga empleyado mismo ng hospital ay kami pa yung inuutusan. Sila yung binabayaran ng maayos. Kami, yung Utusan pinagtatrabaho talaga nila. At kung i-absorb ka man po, no, i-absorb ka man ng hospital, katulad na nangyari sa akin, absorb ako, pero sir, alam mo ba, allowance lang ang binibigay sa amin? Aray. Hulaan mo sir, sa tingin mo, magkano ang binibigay na allowance sa amin nun? 500. 500? Nako sir, lower pa. Ha? Allowance? Allowance? Allowance lang sir. ng Allowance nurse? ang binibigay sa Nagtatrabaho amin. bilang Alam niyo ba, nurse? sir, kung Allowance? magkano? Lower than 500? Less than 500 sir. Ang allowance na binibigay sa amin, 175 pesos. Ay, wow, grabe! Kulang pa sa iyong pamasahe at pagkain. Ay, grabe! So sabi ko noon sir, no? Opo, totoo po yan. So, hindi ako umabot ng isang taon. Hindi ako, sa pagiging ako nga, nurse baka di ko, pa ako, naging- ako nga, baka di ako umabot ng 3 buwan eh. Kung pag ganun eh. So, Hindi po ako umabot ng isang taon, no? Ako po ay naging isang pediatric nurse sa Quirino Memorial Medical Center. government hospital. Lumipat po ako ng Capitol Medical Center. Ako po ay naging medical surgical nurse doon sa Capitol. And then sabi ko parang hindi ako mabubuhay at hindi masusustain ng ganitong klaseng sahod ang aking lifestyle, sir, ang aking buhay, no, kasi kulang pa talaga sa aking pamasahe. So simula doon, sir, naghanap ako ng ibang ways, no? Marami sa aming mga nurses dati ay napunta sa iba't ibang klase ng mga industry. No, naghanap talaga kami ng ibang ways para yung iba, mabuhay, yung iba, no? yung iba sa inyo napunta sa BPO industry. Yung Yes, totoo yan, sir. Marami Diba? napunta sa BPO, healthcare account ang mga pinangkukuha dahil mas malaki ang sahod na binibigay ng mga BPO noon. Yung iba kung saan-saan. Ako, napunta rin po ako ng casino, sir, no? Naging casino dealer din ako. Oh, ganun. Napunta ako sa tahak na doon. Turuan mo Oo. nga ako. And then eventually, no, I find my way. Nagbigay ng open doors ulit. Napunta na ako sa CFO, naghanap ang nurse ng CFO. And then in-applyan ko, ayun po, andito na ulit ako. Wow, yung journey mo. Yung journey mo, taka nung iba pang mga nakasabay mo, grabe. Totoo. Actually, nakaka-relate ako sa Totoo, kwento ni sir. Nurse Lucky dahil yung anak ko na nurse din. Kasabay niya. Ay, kabatch niya. Kabatch niya. So, ganun din ang alam mo- dinanas niya. So, ngayon, siya ay HR ng isang malaking BPO. Ayan. Hindi na siya naging nurse. Ngayon, namumroblema tayo sa mga nurse dahil Ngayon, kulang tayo ng naman health. tayo Tapos, ngayon sa totoo, nurse. sir. Mm. Yan naman talagang bumabaliktad ang mundo, sir, no? Umiikot ang mundo ngayon Oo, naman totoo na yan. nagkukulang ang Totoo mga nurse. yan. Wala Oo. silang magawa. Konti na lang ang mga nurse. Syempre, mas gugustuhin nilang makipag ibang bansa dahil mas mataas naman talaga ang sahod at
nakukuha nilang salary no pag umalis sila ng ibang bansa. At nauuso na naman ang nursing ngayon, lalo na sa HBO ay may sikat na TV series na sikat ang mga Pinay nurse. Oh, ganon. Oo. Ay, wala kasi ako wala kasi akong tawag. HBO. Wala akong HBO eh. Pero ngayon sir no, ang aking pagkakaalam, merong pinapasa ngayon na bill sa Senado kung saan tinataas na nila no ang sahod ng isang government nurse para at least mapigilan o magbigay ng at least mag second thought ang mga nurses na umalis ng ibang bansa. Actually, Ayon po doon sa na-implement bill, na yan. itataas nila ang sahod ng nurse 1 sa salary grade 19. So pumapatak po yun ng 59,000. So Wow. pag maipasa yun, at least 'di ba, makakapag-isip ang mga nurses na at least mag-serve pa rin dito sa Pilipinas. Iba pa rin kasi pag nandito tayo sa Pilipinas. Tama. Actually, may na-implement ng ganyan eh. Binigyan na ng medyo mataas-taas. Pero hindi kasing taas nung sinabi ni Nurse Lucky. Ayan. Anyway. Pero Yun yung hinihintay natin, sir. Ayun na, Oo. pinagpipray ko talaga na maipasa at mabilis na ang sa Senado. well, basta ako'y natutuwa after your long journey sa pagka-graduate mo, nagtrabaho ka sa government hospital, Quirino. Tumatanggap ka ng allowance Yes. magkano? 175 pesos? 175 Per, Oo, sir. per day yan? Per day? Ano yan? Ano yan? Per month? Di nga. Allowance lang ang binibigay nila, sir. Sus Mario. Sus Mario. Mababa talaga. Grabe. Anyway, at least nasa CFO ka na. Oo. And how do you like your job sa CFO? Oh, gustong-gusto ko. Ako po ay sobrang masaya na napunta ako sa CFO. Iba po ang culture ng trabaho dito, pati ang mga tao ay talaga namang mababait at lahat ay maganda ang pakikitungo sa isa't isa, sir. Ayun. May project yan si Nurse Lucky sa CFO ngayon. Ano yung Yung project? Biggest Loser. Biggest Oh, loser. yes. Oo. Tungkol sa ano yun? Biggest loser ng ano? Papayatan. Okay. Pwede ba akong sumali dyan? Lucky. Para lang po ito sa mga empleyado, sir. Maski na Kung hindi pwede ako sana taga natin CFO. i-extend, no? Pwede ba ako Bakit sumali hindi? maski hindi ako taga CFO? Anyway. Sige. Maganda po yung itong Biggest Loser, sir, no? Bigyan ko rin kayo ng konting idea kung anong klaseng programa ito. Ito po ay programa na 5 months ang term or ang course ng contest, sir. So, ang mga sumali, ang kailangan overweight lang po. Hindi po pwedeng sumali ang mga empleyado Payat ka na na, under hindi. normal Oo. na ang Oo, BMI. ano, kung pagpayat ka na, hindi ka na pwede sumama, obese, di sila ba? lang po ang pwedeng sumali sa Biggest Loser. And then over the course of 5 months, sir, kung sino man sa kanila may pinakamalaking malulus based on their Body index. body mass index, based on their percentage of weight loss, sila po ang mananalo or tatanghalin. Meron po kaming top 10 dyan, sir, no? Ang aming pinakaunang-unang mananalo, ang pinakamalaking na-lose na body weight percentage, ang premyo po niyan ay 15,000. Magkano? 15,000. Sumunod po, ang 15,000? second placer, sir, ay makakakuha ng 10,000. Okay. Ang third placer po ay 5,000 pesos. Ang fourth placer ay 2,000 po sa panglima. At ang aming top 6 to top 10 po ay may tagi 1,000 po sila. Wow. Okay. So it's one of the health and wellness programs of the CFO designed po for the employees. Siguro, baka pag ako'y nag-number 1, magkano? 15,000? Baka bumalik ako sa dati kong weight kasi Yes, bibili sir. ako ng bibili ng pagkain pag nasa akin na yung 15,000. Anyway, sige. Well, Maganda. Sir, ginagawa na namin ito, no? This is our 4th year already at kung makikita nyo talaga ang improvements at makikita nyo yung ginanda na physically and actually hindi lang po physical yung aming nagiging post check-up, sir, no? Gumagawa po kami ng blood sugar monitoring every after ng competition para ma-check namin kung nasaan na ba ang status ng mga sugar nitong mga sumaling ito at namomonitor namin talagang bumababa, sir, dahil madaling dito sa salita programa ko yan nito. sa totoo lang. Alagang-alaga ng CFO employee. alagang CFO. Oo. Andiyan naman si Lucky para sa Oo. alagang CFO. Alright, we're very glad to hear that, Lucky, sa mga ginagawa nyo, lalo na yung yung preparedness ninyo, no? And of course, yung iba pang mga programs nyo dyan concerning the health ng ating mga kasama sa CFO.
So, thank you very much, Lucky. Thank you very much sa pagsama mo sa ating programa ngayong araw na ito. Sige po. Maraming salamat din po sa Radyo Pilipinas at sa Bridges on Air at sa lahat ng mga tagapakinig sa aking pag-imbita po dito sa inyong television, sa inyong radyo. Hindi ito ang una't huli na makakasama ka namin sa Bridges on Air. Ha? Sige. Maraming salamat po. Alright. Siya po, si Mr. Roland Dexter Mangibin, o mas sabi nga ni Aris, mas kilala niya, Si fondly Nurse- called as Nurse Lucky. Nurse Lucky. Yan. Talaga napakalaki ni Nurse Lucky. Napakabait yan. Napait. At nandito na siya, kasama na siya sa CFO. Biro niyo, 170 pa na? 175 pesos? Allowance? Mas marami pang pera si Justin dun eh. Mas malaki pa yung allowance ni Justin dun eh. Oh, di ba? Manila kay Justin yon, yung 175 na yon. Bumibili nga ng buhay na kambing to pag pag kinati yung palad at gusto niya magregalo sa birthday mo, bibili ka niya ng live na kambing. O sasabihin mo, bahala ka na diyan, sir. O, di ba? O biruin mo yun. Di ba? Justin, pupunta pa ng Laguna yan. Okay, maraming salamat kay Roland Dexter Mangibin ng CFO, ating CFO Community Correspondent. Pero sabi nga natin, Aris, meron pa tayong segmento na aantabayanan po ninyo, yung ating segmentong Pinoy Ako, para po sa ating may feature ngayon na mamaya-maya. So wala pong bibitaw, tutok lamang dito sa Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka naman traveling yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, tayo po ngayon ay nandito na sa ating segmentong Pinoy Ako, dito po sa programang Bridges on Air. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang. At Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Paalala lamang po, ito pong programang Bridges on Air is in collaboration, of course, between the Commission on Filipino Overseas, or CFO, and of course ng Radyo Pilipinas World Service, Presidential Broadcast, Bureau of Broadcast Service, Presidential Broadcast Service. Okay? So ngayon, Ares, mga giliw namin taga-panood at taga-subaybay, mahalaga ito pag-uusapan natin. Napakahalaga nito kasi this also involves and concerns ito pong mga nararanasan ng ating mga kababayan sa Middle East ngayon sa patuloy na tensyon. So I will let Ares introduce our distinguished guest para dito sa Pinoy Ako segment. Go ahead, Ares. Ang ating panauhin ngayong episode ng Bridges on Air ay hindi na po bago sa Radyo Pilipinas World Service dahil nakapanayam na po namin siya dati. Siya po ang anak ng dating kalihim ng Department of Migrant Workers na si Susan Toots Ople, at siya po ang nagpapatuloy ngayon ng advokasya ng nasirang Toots na pangalagaan ng ang kapakanan ng mga OFWs. At si Estel Ople Osorio po ngayon ang pangulo ng Blas Ople Center na itinatag ni Secretary Toots para nga parang maging platform ng advokasya niya, na minana rin niya ang advokasya sa kanyang ama na si dating Labor Minister at Secretary of Foreign Affairs at Senador Blas Ople. Kasama po natin ngayon sa via Zoom si Estel Ople Osorio. Welcome sa programa, Estel. Hello, Ma'am Estel. Magandang umaga po, Tito Ares and Sir Ray. Good morning, Ma'am Estel. It's indeed a pleasure Hello to po. have you back dito Hindi ko sa po ating alam. programa. Naririnig niyo po ba ako? Yes, ma'am. Yes. Opo, loud and clear. All right. And of course, sabi nga ni Ares, napaka-importante na pag-uusapan natin since ika nga by lineage, no? Talagang public service ang dugo nitong ating nananalaytay sa dugo
ni Ma'am Estelle, from her mother, From her grandfather. from her grandfather down to her mother. Ngayon siya, pinagpapatuloy niya yung legacy na yan ng mga OPLE sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. Pero Miss Estelle, pinag-uusapan nga namin kanina ni Ares, sa nangyayari ngayon sa gitnang silangan sa Middle East, lalo na yung epekto nito sa ating mga OFWs. Ang tanong nga namin ni Ares ano kayang gagawin ni Toots. ni Secretary Toots, no? Kung sakasakaling siya pa rin ang kalihim ng Department of Migrant Workers sa mga panahon ngayon. Ano po ba talaga sa tingin ninyo ang gagawin ng ating yumaong kalihim na si Secretary Toots kung umabot sa kanya, inabutan niya itong ganitong sitwasyon ngayon sa gitnang silangan? I think kung buhay po siya ngayon, at the first possible flight, she would go to the Middle East with her team. Ginawa niya po ito nung nagkaroon din ng problema sa Sudan. Even if may sakit po siya, may cancer na po siya noon. Pagkagising ko nung umaga, sabi niya sa akin, anak, pupunta ako ng Cairo. Akala ko dahil nga may sakit siya, chiropractor. Okay. Sabi ko, bakit? Anong masakit sa'yo? Tapos sabi niya sa akin, hindi ka ba nagbabasa ng balita? Cairo, Egypt, kasi merong gera sa Sudan. Kailangan kong ayusin yung sitwasyon ng mga OFW natin doon. And she was with the now Secretary Hans Kakdak. Secretary Hans was there with her. So I think the government din naman is doing what it can. I believe the president yesterday already ordered Secretary Hans to go to Dubai and assist our OFWs that are there. And Secretary Hans was also the person who was heading OWA when COVID happened. Yes. So I have full faith and trust in what Secretary Hans is doing. I think his heart is in the right place. But my mother would have done similar, meaning utusan man siya ng presidente o hindi, she would have been there. May sakit man siya o hindi, she would go there because her mind would be in about the utmost security of our overseas Filipino workers and seeing the situation on the ground. Susugan ko lang yung kwento ni Estelle na actually, itong sila Secretary Hans, ano na yan kumbaga hasang-hasa na yan sa mga krisis dahil Correct. nung nagsisimula pa lang si Secretary Hans sa gobyerno, that was during the first Gulf War, yung 1990, nung nilusob ng Iraq ang Kuwait, di ba? Nandun na sila Secretary Hans, sila yung mga junior staff noon na tumutulong naman kila Secretary Pat Santo Tomas. Yes, Sila yung noon ng yung parang executive assistant ng senior officer. So parang yung training nila hanggang umabot sila sa pinakamataas na posisyon ng kanilang karera. Hinanda na sila for this. Kaya ang sinabi ko na meron akong pinost doon sa Facebook na itong mga taong to alam nila yung gagawin nila. Kasi nakita naman natin Estelle tsaka Kuya Ray, may mga nagpo-post sa social media na parang minamak yung pamahalaan. Totoo. Which is unfair naman din sa mga taong nandun sa front lines. Totoo naman. Kasi kanina nga, Ma'am Estelle at saka Ares, may nakausap akong isa nating kababayan na taga Bahrain, si Antoinette Abila, Filipino leader, community leader siya doon. At taga Bahrain ito, malinaw na sinabi niya na na talaga sinususugan naman sila ng Philippine Embassy, ng MWO, OWA at saka ng DMW. Alam mo, ako medyo kinilabutan ako doon sa huling sinabi niya. Kasi tinanong ko siya, Ma'am Estelle, sabi ko, wala ka bang balak umuwi? Sa kabila ng ginagawa mo ngayon dyan, wala ka bang balak umuwi kung lalong lumala ang sitwasyon dyan sa Bahrain? Alam mo, sabi niya, Ares, Ma'am Estelle, hindi po, sasabay na lang po kami
sa MWO OWA sa pag-uwi kasi hindi po namin pwedeng iwanan yung ating mga kababayan dito. At Ganon. mga ano yan, mga civilian Mga yan. civilian yan, ha? Mga volunteers. Civilian yan. Yun ay hindi alam ng iba nating mga kababayan na may mga ganun nangyayari. Yun nga, kasi napakadali lang. Dahil nga sa teknolohiya ngayon, napakadaling magbatikos, mag-post ng kung ano-ano. Pero hindi nila alam yung, di ba Estelle, yung hirap na behind the scenes. Yes. Yun nga yung gusto ko itanong kay Estelle. Okay. Bilang anak ni Secretary Toots o apo ni Cablas na nung panahong nakikita mo na may sitwasyong ganun at napakadelikado, ano man ang nararamdaman mo na mga kapamilya ng mga crisis managers na nandun sa frontline? Opo. Minsan po nagka-crack lang yung audio, so I don't know if I got the question correctly. Pero yung sa pagbabatikos ng publiko sa mga nagseserbisyo, bilang kamag-anak, no, like in the case of my mother, syempre nababasa ko din yung mga comments na negative about my mother, knowing na even if may sakit siya, bumabiyahe siya, diba? And her intentions are good. Syempre, hindi mo maiiwasan na minsan ma-hurt ka din. But it comes with the territory. I think my mom already knew that entering public service. I think Sec Hans, dahil veterano na nga po siya, like you said, they are familiar na you can't please everyone. In fact, meron pa ngang iba, I think they are exploiting the situation, di ba? Na kumbaga para lang idiin yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. There will always be room for improvement. I think welcome dapat ang constructive criticism. Like, I think meron nag-viral recently na video kung saan may isang embassy official na nagsungit. Yes. At hindi Sa Bahrain din. maganda ang pakikitungo sa ating mga OFW in a time of crisis na syempre yung mga OFW natin hindi na rin makapag-control ng emotions nila. So there is room for that. I think that is healthy. I think that is good because it helps us call out officials that maybe are not fit for public service. But in the case of Sec Hans, his team, and even yung mga nasa NGO on the ground, yung ating mga civilians, like you said, sobrang importante din na balansehin natin. Let's give praise and credit where it is due because the job itself is already difficult. Kung wala ka on the ground, hindi mo maiintindihan yun eh. Kasi napakadaling sabihin sa internet na mag-charter ka ng plane. Mag-charter ka ng plane, sunduin mo sila. Eh paano kung sarado yung airport? Paano kung sarado yung airspace? Paano kung hindi lang ikaw yung bansa na gustong magpadala ng eroplano at sunduin yung mga na-stuck mo na citizens doon? So, let's give them grace. They are doing their best. They are trying to help. And they are acting as best as they can given the circumstances. Tsaka just to balance it out, marami rin pong OFW na ayaw umuwi, ha? Totoo. Actually, when you look at social media, majority of them are choosing to stay. Very few are like opting to leave. So it really depends then on the OFWs. Parang kilala ko yung meron akong kilalang isang ganyan na madaling magpadala kayo ng eroplano doon. Yung madali, parang gano'n eh. Oo nga eh. Kilala ko yun. Pero tama yung sabi ni Ma'am Estelle, hindi po ganun kadali yun. Hindi po ganun kadali yun. Saka yung koordinasyon, no? Dahil may military situation doon eh. Hindi basta-bastang tatawag ka sa airport, lalapag kami dyan, hindi ganun kadali. Kasi nga restrictive yung airspace. Kaya nga yung iba, I think alam din ni Ma'am Estelle ito, tsaka ikaw Aris. Kaya nga hindi makadaan sa Himpapawid dahil restrictive. Nagko-cross border na lang through land. Diba? Tulad nung dalawang batch na galing sa Israel, nag-cross sila papuntang Egypt. Then from Egypt pupunta ng UAE at doon na lang sila, I think somehow paano sila pero
land crossing na sila. Kasi nga, hindi nga pwede sa air, restricted yung airspace. Ang naalala ko, Kuya Ray, no, Estel, nung pumunta si Sec Toots sa, nung nagkagulo sa Sudan, alam ko nakaabang sila eh. Meron na silang pre-arrange na mga convoy ng mga chartered na bus. O yun, charter ng bus medyo Bus. madali. Oo. Pero yung biyahe nun, wag namang asahan din ng iba na pagsakay nila ng bus in 5 minutes na nakatawid na sa kabila. Hindi ganun. Sila Secretary Toots nun, planado kung paano nila i-repatriate. Hindi yung basta-basta kukuha lang at paalisin. Matinding plano yung gagawin nila. At nakita ni Estel yun kasi lagi siyang kasama nung mami niya nung time na yun. Ma'am Estel, matanong ko lang, kayo rin po nagtataguyod ngayon ng Blast Ople Policy Center, di ba? So sa mga ganitong pagkakataon po ba nakagawa kayo ng isang polisiya na pwede nating sabihin irekomenda o sabihin nating ipresenta sa gobyerno na ito yung nagawa ng Blast Ople Policy Center, mga polisiya at regulasyon o strategiya pagdating sa ganitong klase ng mga pagkakataon, lalo na ngayon sa nangyayari sa gitnang silangan. Ma'am Estel. I wouldn't say po na policy or regulation siya. But I think sobrang important talaga na may listening team din yung gobyerno. Because the OFWs are all on social media. Yes. The way they communicate with their family, loved ones, even when they request for help, usually ang default nila, sa social media sila humihingi ng tulong. Doon din sila naglalagay ng saloobin. That's also how I know na majority of them actually ayaw umuwi. Kasi makikita mo sa social media, binibidyohan nila na nahuhulog yung mga bomba pero nai-intercept so they feel safe. Meron naman mental health na yung problema nila. So, yung iba, no, sabi nila pag nahulog lang yung takip ng kaldero, feeling nila bomba na. They're very jumpy now. So, these are things that you would know if you are monitoring social media. Medyo malawak po kasi yung sakop ng gera, di ba? Di lang naman Iran yan, di lang din Israel yan. May OFWs din tayo sa Oman, sa Qatar, sa Dubai, sa Abu Dhabi. So, just having maybe a supplemental team if wala pa. Kasi I'm sure the main officers of the DMW, they're focused on logistics, they're focused on assistance, right? But to have a supplemental team whose only job is to listen, to respond, to reassure, kung pwedeng merong hotline for mental health support as well. I don't know if that is possible. For those who are opting to stay, hindi nila maiwan yung kanilang mga inaalagaan. Yung iba kasi napamahal na rin sa sa pamilyang sineserbisyohan nila. So hindi nila maatim na iiwan nila in a time of crisis or need. Yung iba naman, ang concern nila, sige, uuwi ako, pero paano yung livelihood ko? Yung mga concerns na yon, ma-answer yon kung at least may FAQ or alam nila yung usual na needs beyond just repatriation, because it's bigger than just repatriation, especially for those who are planning to stay. Yun nga yung pinupunto ni Estel, yung hindi lang to repatriation kasi may factor din dapat ng reintegration. So ang tanong ko, Estel, dun sa Correct. 'di ba may mga tumatawag sa Blast Ople Center na mga ganyan, humihingi ng payo sa inyo o tulong. Ano naman yung usual na pinapayo nyo sa mga yung mga kababayan natin ganyan na biglang mare-repatriate, na mapipilitang umalis? Anong usually na ginagawa ninyo? Okay po. Sorry po, again yung audio. Pero yung pagkaintindi ko po sa question is may mga humingi ng payo sa amin. Yes. Yung mga humingi po ng payo sa amin, usually tumatawag sila kasi hindi na po sila makatawag sa hotline. Nako. Ang rine-recommend namin sa kanila, kunyari, no, they want assistance from the government. They have been trying to call the local MWO.
pero they can't get through, walang sumasagot. That is the usual complaint. Even in comment section, that's what you would read. Oh, nako. So, what we did was we offered na pwede silang mag-reach out sa Ople Center. Kami ang tatawag locally for them. Or better, if their family can be the one to call 1348. In my experience, actually, dyan lang naman din po ako tumatawag. Even if kakilala ko po sila seconds, hindi ko naman sila ginugulo for every request for assistance kasi alam kong napakalaki ng problema nila na kinakaharap, no? So, I just use the 1348 hotline, and even if tumawag ako dyan ng 12 midnight, meron pong sumasagot. Oh. Minsan nakakarinig lang sila ng right now, all of the all of our agents are busy. Pero in my experience, ang dami ko ng tawag dyan, siguro wala pang 5 minutes meron ng mag-a-assist, and it's 24/7. So I really applaud the system that the DMW has in place. I think my mother began it in her term when she initiated yung ORCC yung tawag. I think it's One Repat Command Center. Oh, meron. And the OWA is also assisting with it. And now it functions like a very well-run assistance center. Na pag tumawag ka, may sasagot, tapos meron ka pang text updates. In our case, nakatanggap kami ng text updates doon sa mga kaso na inilalapit namin. So, if you can't reach them abroad, try to get someone to reach out to government here. Baka mas marami rin kasing manpower dito. Yun po. O parang alam ko nandiyan pa yung one repatriation command. Actually, Kuya Ray, no, yung bigyan lang natin ng konteksto. Itong command center na to, dream project yan ni Sec Toots. Nung hindi pa wala pa siya sa gobyerno, wala pa siya hindi pa nabubuo ang DMW. Yes. Brainchild na niya na dapat nga, ang sabi niya dati sa akin, nagkakwentuhan kami dapat merong call center na 24/7 nandyan. Pag may problema yung OFW, pwede niyang tawagan maski nasaan siya. Tama. Oh. At yun ang ginawa ng DMW nung siya nang naupo. Yung 1348. Ano tawag nun, Astel? One Repatriation Command Center. ORCC po, One Repat Command Center. May opisina po talaga siya. Like, actually, even if pumunta kayo sa OWA, mapupuntahan nyo rin yung office nila. Pero I think yung next level nito, Tito Ares, kapag may budget na yung gobyerno, nakahinga na sila from the crisis situation in the Middle East. One possible upgrade of this is kung pwedeng app na siya para yung mga OFW natin, kunyari, they want rescue, pati yung location nila makikita yung minsan kasi mahirap din i-pinpoint kung nasan sila in cases of rescue. Yung address nila, yung exact GPS location nila. And also, sana even for mental health issues, because a lot of our OFWs are actually facing mental health issues, especially in times of distress. Parang like yung dial a friend, no? Parang ganyan. Oo, hindi. Tama yung sabi ni Ma'am Estel. Ano? Yung mental health. Yung mental health. Tulad nga nung sabi ni Ma'am Estel kanina, bumagsak lang yung takip ng kaldero. Akala nila, missile attack na. Parang post-traumatic stress disorder. Tama ba ako doon, Ma'am Estel? Yung mga ganong klase. Correct po. They are saying po na yun, may PTSD na sila. Kasi life is normal there. Meaning, they're going to the malls. Yung trabaho nila, hindi naman natigil if they're in Dubai. At they're in places like Dubai and Qatar. They're still going to the office, but they can see and hear explosions all around them. And whereas, syempre, nung una, it was easy to be optimistic. Kasi akala nila siguro, lahat naman tayo, akala natin, mabilis lang to, nagulat lang tayo, no? But it's dragging on. Meron na ring mga nabawian ng buhay. So, hindi mo talaga matatanggal na may kaba, may agam-agam, may takot. Oo. But they're always making that mental calculation of, kung uuwi ako, anong uuwian ko? Yun. Paano yung pamilya ko? Alam niyo po kung ano yung, actually for me medyo masakit din if I put myself in their situation. Some of their families
ang dinereklamo nila sa social media, some of their families are not even asking how they are. Their Aray, families are more concerned about the remittance. Tama. aray What ko. will happen to the remittance? Kunyari, stay in place sila, pinag-work from home sila, bawal silang lumabas kasi may siren. Ang tinatanong ng pamilya, paano ka magpapadala? Ay, sus Mariosep. So that's heartbreaking also for them. Oo. Marami pong ganun ng Insensitive. storya na hindi man lang tinanong, kamusta ka dyan? Ang message nila is, hindi ako makalabas ng bahay, nandito kami sa shelter. Ang reply is, paano yan, due na yung kuryente at yung tuition? Ay, sus ko po Ang naman. sakit, di ba? Grabe. Insensitive. Napaka-heartbreaking naman nun para sa isang So, yun ano. yung mga mental health nila. Siyempre, they want to provide their family. Pero ang sinasabi rin ng iba, nako, hindi nga namin alam kung makakalabas kami dito ng, Buhay. alam mo yun, ng buhay. Tapos, yan lang pala yung iniintindi nyo. ATM machine lang ba ang tingin nyo sa akin? Mariosep, Panginoon ko. Yun yung, so I think a gentle reminder also, like, as part of the non-profit world, a gentle reminder to the loved ones here. We don't know how long this will last. We also, no one can guarantee the safety of your loved ones. Just because it's safe right now, it doesn't mean it will be safe forever. So don't assume. Please check on the welfare of your loved ones. Kasi ang pinaka-hinahanap nila ngayon is yung lambing mula sa inyo, yung reassurance nyo, yung pagpapakalma nyo, yung pakiramdam na may nagmamahal sa kanila talaga. And then, maghanda na po kayo just in case mas maganda talagang umuwi yung kamag-anak nyo. Like, talagang i-force, na natin sila, evacuation, at pauwi na natin sila kasi hindi pa rin tumitigil yung gera. Kailangan handa kayo. Kasi hindi pwedeng na-trauma na yung mahal nyo sa buhay doon, ang grabe na yung pinagdaanan nila, pag uwi nila, ang pasalubong nyo sa kanila is, paano na tayo? Paano na yung mga bayarin? Sus Mariosep. Like, prepare na rin on your own. Take accountability then on your own. Like, Yes. what is the plan B? So doon maganda yung ano, dito pumapasok Ma'am Estel. Siguro yung tinatawag na shared responsibility Oo. nung pamilya dito at saka nung OFW, hindi lagi sa ano. Tsaka yung kumbaga financial planning, 'di ba? Na ano, importante. Tapos yung mental health nung tao, nung OFW. Narinig ko lang si Ma'am Estel, heartbroken ako doon sa kwento na ano ko nanlalambot ako biro mo, nasa loob ka ng shelter, makakatawag ka. Kaso yung Sabi mo, padala sa mo. shelter ako ngayon, binobomba kami, biglang sasagot sa'yo, paano na yung pambayad sa ilaw tsaka sa upa sa bahay? Sus Mariosep, di ba na ano? Pero yung ginagawa Kuya Ray, Grabe. nila, yung ginagawa ng mga NGOs tulad ng Blas Opla Center, yung meron silang, yung parang sineseminar din nila yung mga pamilyang naiiwan dito dapat, na tama. paano naman din sinusuportahan sila nung Opo. OFW. Dapat naman din, paano naman din nila dapat suportahan yung kamag-anak Yes, nilang yes. nasa ibang bansa, lalo na ngayon nakaharap sa ganitong sitwasyon. Kasi ang alam ko lang ngayon sa DMW is PDOS. Oo. Tama ba? Pre-departure Departure Seminar. orientation. Pero wala ako narinig na, ewan ko lang baka ako mali, pero wala pa ako narinig na ino-orient yung family na naiwan dito. O paano gagawin. Ewan ko lang, Estel, kung tuloy pa rin ba. May ganong plano dati ang mami mo na ano, na parang for the family naman na ano, na programa. Ano, wala. We're trying to do that, Tito Ares. Oo. Actually, may caravan din kami. Last year, nagpunta kami sa iba-ibang parte ng Pilipinas. We went to Davao, Cebu, Iloilo, with the help of AMOSU, yung Yes. Seafarers Organization. Seafarers. Financially tira si Talks kami doon. Tapos ginawa po namin game with our partner, Sun Life. Nag-develop po kami ng game para ma-imagine ng pamilya. Kasi minsan po pag seminar type, sa totoo lang, hindi siya pumapasok sa isip
medyo nagzo-zone out, lalo-lalo na po kung matagal yung usapan. Alam mo yon, iniisip na lang nila, okay, kailan yung pamerienda or yung mga gagawin pa sa bahay, no? So, yung ginawa po namin na game, para silang mag-a-assume ng isang trabaho as an OFW. Okay. Kumbaga yung mahalin na sa buhay, kunyari, seafarer, di ba? Or nurse, makikita nila yung sahod. Pero makikita din nila, ito yung mga gastos. Kunyari, may nagkasakit. Siyempre, di ba, malaking, malaking dagok. Kaya, after nun, napaprocess namin sila na, alam nyo, even if maganda yung kita ng kamag-anak nyo ngayon, ng mahal nyo sa buhay sa ibang bansa, number 1, may sakripisyo yan. Number 2, may gastusin din yan. Ito nakakalimutan minsan ng kapamilya dito. Ang iniisip lang nila, gastos nila dito sa Pilipinas. Pero yung OFW abroad, may gastos din po sila doon. Kailangan din nila kumain. Di ba? Kailangan din nila kahit papano maglibang. May personal needs din sila doon. So, sometimes that is forgotten by the family here. And that's why we wanted to make it experiential and then to process them after. Na, honestly, if you don't save every time na you get, let's say, a padala, kung hindi kayo nagsusubi, lahat yan nagpupunta sa bagong gadget, bagong labas, di ba? Or kakain sa labas. Ang problema niyan, pag may emergency like this, na uuwi na yung mahal nyo sa buhay, wala kayong naitabi. So, gentle reminder lang din yon. It's not too late. If nandun pa yung kanilang kamag-anak, nagpapadala pa naman yan, they can start as early as now, maghigpit ng sinturon at magplano na. Like ano ang plan B, plan C, plan D. Kung tumaas pa rin ang presyo ng mga bilihin, ano yung mga sakripisyong gagawin ngayon to make sure may madudupot kapag humaba pa ito. Doon tayo pupunta ngayon, Estel, doon sa, alam mo Kuya Rain, recently, naggawa ng TikTok video to si Estel. Yan. Gumawa siya ng TikTok video tungkol sa paano, parang tipid tips. Okay. So, nag-viral yun eh. Ang daming na nakapanood. So, siguro pwede nating ipakita rin dito sa programa yung, Sige nga, yung TikTok video nila, Estel. I-up nila Step yung TikTok video. Habang pinapaliwanag ni Ma'am Estel. Ano kung ba yan? Bakit mo ba ginawa yan, Estel, yung TikTok video na yan? Yung sa TikTok ko, nagulat na lang ako kasi pinost ko lang yon. Shinare ko lang naman ano ginagawa namin sa bahay. I think as of now po, it's at 58,000 views. Wow. After 1 day of posting. Wow. And a lot of the comments, hindi lang naman po pala ako yung nag-aalala na syempre kailangan magplano. May plan A, plan B, plan C. So, kunyari sa isang concern is yung sa LPG natin. Kunyari magkaroon ng problema sa supply, di ba? Dapat magplano rin yung mga pamilya kasi I think 20 plus days of supply ang meron natin ng LPG. So, kaya ako napabili ako ng induction cooker pero maraming nag-comment kalande uling daw kasi paano raw kapag Walang Wala nang kuryente. kuryente. kapag yung kuryente naman ang maapektuhan. Kasi hindi rin naman siya, it really depends, no? Kung gaano katagal kasi itong gulo sa Middle East. Yes, Kasi habang tumatagal, baka mas maapektuhan yung ating day-to-day living. Hindi lang pagtaas ng presyo, pero actual supply shortages. So, just in case, yon. So, ang ginawa ko, one, yung sa induction, bumili na ako. Nag-inquire din po ako ng solar, Tito. So, Yes. bago nito, Tama. before this interview, I was having a site assessment for solar. Hindi na po pala siya ganun kamahal ngayon. Oo. Marami ganun may ba? payment plans. Oo. Even GSIS, I think, has offered government employees na papautangin nila para makapagpa-solar ng mga bahay nila. So, marami pong mga tips yung mga tao. Pero natuwa lang ako that it seems Filipinos are aware and are planning, not just panicking. Yung iba, nag-order na ng kalande uling. Yung iba, babalik daw sila sa probinsya. Yung iba, nagpe-prepare by buying e-bikes.
Okay. or yes. bisikleta na Mhm. manual powered. Mhm. Kami dito sa bahay, ang agreement namin, dahil hindi ako marunong magbisikleta, malapit lang naman po yung mall, so pwede ako maglakad. Lakad. Kaya namang lakarin if it comes to that. Okay. Kasi isa rin sa comment na natanggap namin is yung takot syempre na kunyari yung mga pumapasada ngayon, yung mga tricycle driver, Yes, mga yes. jeepney driver, no? Kung mag-hoard ng gas, it might not be enough for everyone or it might artificially drive prices Yes, even yes, that's further. So kami, ang decision namin, magtitipid kami generally. Mhm. Iiwasan ng paglabas. Mhm. Pag hindi unnecessary na lakad, dito na muna just to make sure we are prepared in case mahaba ito. Alam mo Ma'am Estel tsaka Ares, parang naiko-compare ako kung talagang lalala itong sitwasyon na to at marirestrict ang movement natin dahil nga to conserve parang pumapasok tuloy sa isip ko yung panahon ng pandemic. Oo nga eh. Diba? Na medyo restricted ang kilos mo dahil ito kasi sa pagkakataon naman na ito, walang sakit. Ibig sabihin, ang sakit nito sa bulsa. Yun Oo, ang nangyayari tama. doon. Okay. Nung Correct. panahon ng pandemic, Oo, di ba? okay lang naman po yun. At least safe. Actually, yun po yung dapat tingnan natin. At least we're safe here in the yes, Philippines. This is hopefully, I'm praying for peace. Everyone is praying Yes, praying for yes. peace. Sana matapos na yung gera doon. Pero as long as you have your forward thinking and planning, para kung tumaas pa man yung presyo, di ba? Medyo handa kaysa sa yung hindi ka nagtatabi talaga, hindi ka Yes. nagtitipid. Mhm. Mm-mm. Yung parang yung yung nabanggit yung pandemic, no. Hindi naman ako wala naman akong expertise sa economy, pero napansin nyo nung pandemic dahil konti yung mga sasakyan lumalabas. Ang mura ng gasolina. Oo, kasi maliit yung Oo, maliit yung demand. Oo. So siguro baka kung may restriction tayong gano'n na konti lang talaga yung lumalabas na mga sasakyan. Maapektuhan. Baka mapababa yung presyo. Dahil maraming surplus. Oo. So, okay. Well, pwede rin. Kasi pero at least yung pandemic kasi global. Oo. Global. Pero ito, may tuturing mong global na rin ito problema sa presyo. Okay. Anyway. Pero ang ano niyan, Kuya Ray, lahat yung sinabi ni Estel, it boils down to preparedness. Yes. Na parang yun din yung ginagawa natin sa RP1 dahil tayo na yung mahawak ng disaster preparedness na programa doon. Yes. So, kabit-kabit yan eh. Paghandaan din natin yung mga bagay na yan. Wala ng kuryente, wala mag-uuling ka, wala ng LPG, baka kahoy. Basta mga ganung bagay kailangan pinaplano. Okay. Okay. Well, napapasarap tayo ng Oo. kwentuhan kay Ma'am Estel, Talaga naman. Pero sad to say, we're running out of material Oo. time. So siguro Ma'am Estel, mensahe na lamang po ninyo Ma'am Estel sa ating mga overseas Filipino workers na nanonood at nakikinig ngayon sa programang ito, maging dito sa kanilang mga pamilya sa loob ng Pilipinas. Ma'am Estel, you have the floor po. Okay po. I think for our overseas Filipino workers, para sa akin, tandaan nyo lang po na iisa lang ang buhay natin. So, kung yung mental calculation nyo ay ayaw nyo umuwi pero medyo delikado na dyan, huwag nyo pong hintayin na mas lumala bago kayo magpa-rescue. Kasi minsan, pag lumala, mas mahirap kayong mare-rescue talaga. Dahil may limitations din ng gobyerno. So, start planning ahead and then always prioritize your safety and well-being over any material or financial dahil ang pera kaya pa rin kitain. For the family naman here, for the families here, please don't forget that your loved one is a human being, that they're also scared, even if they pretend to be strong. So be strong for them as well, no? Kayo na ang mag-reassure na alam mo, kaya nating bumangon, ma-figure out natin yan, we can do it together, hindi mo kailangan itaya ang buhay mo, no? Kunyari, lalo na seafarer, Yes. pwede kayong mag-deny na ayaw nyo sumakay doon sa barko kung You delikado. refuse Huwag to nyo sail. i-risk yung buhay ng mahal nyo nang para lang sa isang buwan ng sahod. Kasi hindi na maibabalik ang buhay ng tao. So let's all pray for peace
But let's be prepared also for the worst. Oo. With that, Ma'am Estel, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob mo. Oo. Maraming salamat, Estel. Salamat Sana po. hindi ito ang huling Okay po. appearance Thank you mo rin po. dito. Marami God naman bless programa sa World Service. Baka pwedeng ang one of these days mag-live studio siya sa atin Oo. dito sa ating himpilan. Well, Ma'am Estel, maraming salamat po. Thank you very much. Thank you po. Thank you, Estel. Si Miss Estel Ople Osorio, ang presidente ng Blas Ople Policy Center, anak ng ating dating yumaong Secretary Toots Ople ng kilala natin ngayon Department of Migrant Manang-mana Workers. kay Toots. Mana rin. Dala niya yung dugo ng kanyang lolo, di ba? Oo, Mula lolo. doon sa kanyang kay Kablas, ika nga sabi mo nga kanina, no. Talagang yan nag-cascade na all the way sa kanya hanggang sa generation nga ni Ma'am Estel. Ito naman yung masasabi mo na ito yung magandang dynasty. Oh yeah. Diba? Oo. Sana ganito lahat ng dynasty. Oo. Diba? Hindi yung ibang dynasty na alam natin na gustong magpadala kagad ng eroplano doon na sinasabi niya madaling magpadala ng eroplano. Pero ewan ko kung alam niya ba yung sinasabi niya. Ayun nga. Pero okay. Pero well, napunta tayo ng dynasty. Oo. Anyway, sige. Pero napakaganda ng episode natin ngayon dito sa Bridges on Air. Yung report na ating kasamang si Roland Dexter Mangibin, yung ating CFO community correspondent, and of course si Miss Estel Ople Osorio. So sa ating mga overseas Filipino workers, may mensahe ka ba, Ares, lalo na sa gitnang silangan? Oo, huwag kayong magpanic basta-basta dahil actually ang nagiging problema natin ngayon is yung disinformation. Yan. Dahil yun ang nagfo-fuel ng gulo. Kasi ang daming nagkakalat ng disinformation. Iba naman yung nangyayari sa actual ground. Sa actual, no? Maging kalmado lang tayong lahat. Ito hindi laro itong ginagawa natin. Huwag niyong paglaruan yung social media para lang katuwaan niyo yung isang politiko, katuwaan niyo yung mga government officials o kahit sino man. Okay, dumami yung followers at saka views nyo. No, hindi ganun yun. Buhay na yung pinaglalaruan natin dyan. Wag ganun ang gagawin natin. Totoo po yan. I could not agree more doon sa sinabi ni Ares. Totoo po yun. So, sana po, dalangin namin dito sa ating programa na safe kayo lagi. Magtulungan tayo yung ating mga Filipino community sa iba't ibang bansa. Yung ating Filipino diaspora, yung ating overseas Filipino workers, yung ating mga seafarers, apektado rin yan, mga yan. So magtulungan tayo. Diyan naman tayo kilala ang mga Pilipino. Yung resiliency natin, yung bayanihan natin. Although kuminsan nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaintindihan sa politika, sa paniniwala. Pero when push comes to shove, tapos merong ibang external factors na nagte-threaten, tayo mismo nagtutulungan maski na hindi tayo nagkakasundo madalas, di ba, mga Pilipino. Yan ang katangi-tangi sa mga Pilipino. So maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa isa pang edisyon ng Bridges on Air. At siyempre, sa ngalan po ni Secretary Clink Ang. Na happy birthday po, Secretary. Uy, Clink. happy birthday, Sec! Buti na lang, nabanggit ni Ares. So, handa ko na ba yung lamesa? Sec, ha? Tahimik ka, Sec, ha? Ayaw nga niya magpabati. Pero I will break protocol. Babatayin natin, happy birthday, Sec Link. Yan. Ulitin ko yan sa susunod na linggo. Happy birthday, Sec Link. Alam mo na, Attorney Carlo, ha? Anyway, maraming salamat, Ares. Thank you very much. Maraming salamat din po, Kuya Ray, at sa Radyo Pilipinas World Service sa pagkakataon ito. And of course, sa ating mga katuwang sa pagsasahing papawid, sa Master Control, sa ating Wirecast, and of course, sa Voice of America, yung transmitters ng Voice of America, sapagkat naririnig din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. Kumbaga, nadagdagan yung pamamaraan para mapakinggan po ninyo yung programang Bridges on Air. So ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air.
Tulay sa Himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.